worship the Lord together, declaring that in Him we have the victory. So come on, if you believe that, sing with us today. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Come on, sing with us. I will live, I will not die. The resurrection
Praise God, purihan po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na lagi pong nagsasabi sa inyo na anuman po ang atin pong mga pinagdadaanan, gaano man katindi, kahirap, ka-challenging, gaano man ito kabigat, naniniwala po ako na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon. If only we're going to shift our perspective doon sa mga mabigat na pangyayari into yung kung ano yung positive side nito. Naniniwala po ako every pain, meron pong purpose yan. At bago po tayo mag-start sa atin pong last week na po ito, I believe, third pa lang po ata ito, no? Sa atin pong series na ito, no, ng month of February entitled Relationship Goals. Bago po tayo dumako sa ating pong another installment ng ating pong series na ito, pwede nyo po munang i-chat sa comment section. Where are you watching right now? Or I should say, saan po kayo nakaka-attend ngayon na lugar? Okay? Nasaan man po kayong panig ng mundo ngayon? Saan parte ng Pilipinas? Nasa Luzon ba kayo? Visayas, Mindanao, saang city ng Pilipinas, at kung nasa ibang panig naman po kayo ng mundo, saan pong bansa, meron po tayong mga online na mga ka-amazing people ngayon na umaattend from Qatar, shout out mula sa Qatar, mula sa United States, meron pong UK, meron pong Saudi Arabia, meron pong taga-Japan, meron pong naaabot po natin ng Dubai. I-type nyo po dyan sa comment section. And para at least alam po natin at ma-encourage tayo, no, kung saan na po na nakakaabot yung atin pong mabuting balita, no, na mula sa salita ng Diyos na atin pong ipinangangaral. No? Now, ito pong series po natin na relationship goals, pansin po ninyo for the past few weeks, we've been talking about, syempre, relationship. We are all, kung ikaw ay meron kang asawa, we are all desiring for a strong marriage. Pinag-usapan natin yan. Yung relationship sa mag-asawa, relationship sa friendship, relationship sa family. And last week, kung natatandaan po ninyo, we've talked about yung relationship po between brothers and sisters in Christ. Ewan ko kung naka-attend kayo, no? Napakaganda ng mga installments po natin sa series po natin. And yung text po na pinag-usapan natin, if you can still remember, Hebrews chapter 10 verses 24 to 25, in-explain natin yung context, in-explain din natin ano nangyayari dito. Pero ngayon po, napakagandang pag-usapan natin, ano nga po ba yung dapat nating gawin pagdating po sa relationship natin sa ating Panginoon. Relationship sa mag-asawa, that's good. Relationship sa magkaibigan, that's great. Relationship sa magka-churchmate, sa magka-faith, sa parehas ng pananampalataya, that's great. Pero importante rin pong matutunan natin paano ba tayo magkaroon ng mas malalim na relationship sa atin pong Panginoon. At yan po yung pag-uusapan natin. Because many people right now, especially yung mga Christians, ay nagtatanong sila, paano nga ba lumago palalo sa aking relationship kay Lord? Kung ikaw ay 2-month-old, 3-month-old, 1 taon na Christian, iba siguro sa atin matagal na, at i-refresh po natin yung ating mga sarili kung paano ba ako lalago pa ng mas malalim sa aking pong relationship with God. Remember, you need to understand that Christianity is not just about religion. Hindi ko sinabing hindi importante ang religion. Religion is important kasi doon po na-identify kung anong klaseng pananampalataya meron ka. So, ang ating pong religion is Christianity. But the good part and the great part about Christianity is this, hindi lamang po siya religion. Ito pong religion po natin ay may kaakibat pong relationship. Pwede bang i-type nyo sa comment section? Relationship. So para maitama lang natin yung ating theology, yung sinasabi niya it's not about religion. May kasama pong religion. But what makes us different from other religion is this, yung Diyos po na sinasamba natin sa ating pong relihiyon ay Diyos na, alam mo yun, mapagmahal at bumaba dito sa lupa. God became a man para po ipakita ang pagmamahal at tubusin tayo sa ating mga kasalanan at para ma-restore yung broken relationship between God and man. Now, the million-dollar question na sasagutin natin sa umagang ito, sa hapon, depende, anong oras po ay nakakapanood, paano ba ako lalago bilang isang Christian? Since na hindi lang pala ito basta religion, meron din palang kasama itong relationship. Kasi our God is God of relationship. Now, I want you to join with me sa 2 Peter
chapter 3, verse 18. Basahin ko po yung text and then later on, I'll explain the context, no? Para mas masarap i-apply sa practicality ng Christian life. Sabi po ng verse 18 ng 2 Peter chapter 3, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen." Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Now, let me tell you this, ang context po nito, ito pong 2 Peter chapter 3. Siyempre, itong yung 2 Peter, yung sulat pong ito, ay isinulat po ni Apostle Peter. Now, ito pong sulat niya pong ito ay panahon po na kung saan marami pong tao na kine-question at hindi naniniwala tungkol doon po sa pangako ni Jesus Christ na kanyang muling pagbabalik. Yan, marami pong nagsasabi, nasa na yung promise niya? Akala ko ba babalik? Akala ko ba magliligtas? Akala ko ba pupunta siya ipaparito? Kaya, yung mga ganitong klaseng boses nung panahon nila, especially hindi pa po ganun alam mo yun, kalaganap ang Kristyanismo, yung movement na ito. Kaya marami pong boses na ganitong naririnig, yung mga kapananampalataya natin, yung kapatid natin sa faith, yung mga Christians din noong unang panahon. Kaya yung mga ilang mananampalataya, unti-unti po silang nagiging complacent, unti-unti po sila nagiging relax, nawawalan na ng fire, nawawalan po sila ng passion, parang nawawala na sila ng sense of urgency to share the Word of God, parang wala na silang, pangalawa, parang nawawala na yung kanilang focus sa kanilang relationship kay Lord. Kaya ipinaliwanag po ni Peter yung mga details na ito, ng detalye, yung patungkol kay Lord at patungkol po doon sa issue ng unang panahon. Pinaliwanag po ni Peter na hindi delayed ang Diyos. Sa tingin natin, mabagal, pero tumutupad siya ng pangako. Kaya nga, di ba, slow to anger si Lord. Gusto niya na magrepent ang tao, napakahaba ng kanyang pasensya, binibigyan ng chance na magrepent ang tao. Kaya po sa gitna ng usapin, nung panahon ng yun, tungkol po sa judgment at eternity, binigyan po ni Apostle Peter, ni Apostle Pedro, yung mga believers ng malinaw na direction. Everybody type that in the chat, direction. At yung direction niya po na ibinigay dito ay hindi makipagdebate, hindi makipagtalo, kundi magkaroon po sila ng paglago, ng growth, sa pamamagitan ng ganito. Kaya niya sinabi, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Yung word po na but, conjunction yan, may mga previous statements po. May previous na mga sinabi si Apostle Peter. Ibig sabihin, sa gitna ng confusion at delay, dahil nga po hindi pa dumarating si Lord, ang sagot niya ay hindi kayo magpanik, hindi kayo maging complacent, hindi kayo magpadala sa mga naririnig niyong boses, kundi lalo kayong lumalim. Sa kabila ng madilim na paligid na pinagdadaanan ninyo, dapat lalong lumalago ang iyong spiritual life. Dapat lalong lumalalim ang iyong pananampalataya kay Lord. Now, ganun din po, same as with us today. Sa dami po ng mga lumalabas na mga mga wrong information, mga fake news, mga twisting of God's word, kabi-kabila na gera, kabi-kabila na rumors of war, kabi-kabila na kaguluhan, kabi-kabila na corruption, kabi-kabila na, alam mo yun, accusation sa mga political colors or parties na kinabibilangan natin. Tinatawag po tayong mga Christian na hindi ma-defocus sa anumang gulo na nangyayari sa mundong ito. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon para mas lumalim sa ating relationship sa ating Panginoon. Kaya po, gusto kong sabihin sa inyo na hindi nga sapat lang na matagal ka lang sa church. Don't get me wrong, maganda na tumagal ka sa church. Pero hindi porkit matagal ka na sa church, malalim ka na kay Christ. Let me just repeat it. Hindi porkit matagal ka na sa church, ay malalim ka na kay Christ. Ang tanong, lumalago ka ba? At dito po papasok yung atin pong topic. Sa umaga, tanghali, gabi, depende ng oras po kayo nakakapanood. Kaya po, ako po si Pastor Paul, sinasabi ko po sa inyo, samahan niyo po ako sa ating pong topic entitled, Beyond the Surface. Come on, type that in the chat, Beyond the Surface. The million-dollar question na sasagutin natin. We're going to expose, ito pong isang verse na po ito. Alam niyo, in our church, we love expository and textual preaching because we believe na napakayaman po ng salita ng Diyos na even one verse lang ay
dami pa nating makikitang mensahe ng Panginoon dito. The million-dollar question na sasagutin natin is this: how to grow deeper in your relationship with God? Point number 1. If you are ready, itype nyo po sa comment section, I am ready. Come on, every hearts. Kung ikaw ay may notes, mag-notes ka ngayon, or screenshot mo to. If you are ready right now, itype mo sa comment section. Verse 18. But grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen. Number 1, how to grow deeper in our relationship with God. Number 1, grow by grace. Come on, type that in the chat. Grow by grace. Ito pong grow, galing po yan sa salita pong Greek na oxano, na ang ibig sabihin ay to increase, to enlarge, and to mature. Tatlo po yan, na mag-increase. So from 1, maging 4, maging 5. Mag-enlarge from ganito to ganito, and mag-mature. Yung grace po, yung word na grace, sa salita pong Greek, galing po yan sa salitang Greek na charis. Nang ibig sabihin po ay God's undeserved favor and divine enablement. Uy, matindi to, itong grace na ito. Ibig sabihin, ang sinasabi lang ng scripture, ang paglago sa ating pong Christian life, ang paglago sa ating relationship with God, ay hindi lang basta-basta sariling effort. I'm not saying na hindi ka na mag-e-effort, but the ultimate source of our growth is the grace of God. Sinasabi ni Apostle Peter sa mga believers that growth in the Christian life is not just about our effort. Hindi ito yung sarili mong lakas. It's about, listen to this, catch this. It's about depending on God's grace. I-type sa comment section, depend. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang ating pong paglago sa ating pong pananampalataya, yung ating pong paglago sa ating pong, not just with our religion, no, but our relationship with God through Jesus, ay hindi po nakadepende sa ating effort. Hindi ko sinabi, don't get me wrong, hindi ko sinabi mag-effort, mamaya I'll explain. Pero nakadepende po ito sa pagdepende po natin sa charis, sa grasya po ng ating pong Panginoon. Ito yung kanyang favor. Ito yung tulong na hindi natin kayang bayaran. Naalala ko, we've been talking about, lagi niyong naririnig yung illustration ko sa mga puno, sa mga plants last week. Di ba, ganun din yung networking ng mga plants. Ang isang branch ay hindi siya, hindi siya nag-i-struggle na mag-bear ng fruit. Kapag ka nananatili lang siya doon sa puno, kapag ka-connected lang siya sa vine, if it stays connected, fruit comes naturally. Ganon sa puno. Hindi niya sinasabi, ang tagal naman. Siyempre, hindi naman nagsasalita yung puno. But the point is this, kapag ka ang branch, nakakonect siya sa vine, natural na lumalabas po yung bunga. Ganon din po pagdating sa ating Christian life. When you stay connected with Christ, growth happens. Listen to this very carefully. Just because you are in the church doesn't mean you are in Christ. I'm not saying na hindi ka nalalago sa loob ng church. Ang point is this, maraming mga Christian matagal na sa loob ng simbahan pero hindi lumalago kay Christ. Pwedeng 40, 50, pwedeng 10 years ka nang nasa church pero hindi ka pa rin lumalago kay Lord. Why? Kasi hindi ka tunay na kumo-connect kay Lord through our relationship. I'm not saying na wag ka na mag-church. I'm not saying na masama ang church. That's good. That's one of the manifestation of our faith, going to church. Pero gusto ko sabihin sa iyo na importante na connected ka kay Christ. Marami kasing mga believers, they try to grow grow spiritually through self-effort instead of God's grace. Mga kapatid, you don't grow by trying harder on your own. You don't grow by depending on your willpower. Ang tunay na paglago ay nangyayari kapag ka umaasa tayo kay Lord araw-araw. The question is, are you depending on God every single day? Dumidepende ka ba kay Lord sa iyong pag-aaral? Sa mga estudyanteng nakakapakinig, are you depending on God, on God's wisdom, o sarili mo ng karunungan? Sa mga nagninegosyo, are you depending on God's grace? O sarili mo ng effort? Hindi ko kaya yan.
Sa iyong relationship with your spouse, sa iyong relationship with your siblings, are you depending on God's grace? Hindi ko sinasabing hindi ka nakikilos, hindi ko sinasabing hindi ka nagagalaw. Ang point, kanino ka umaasa sa iyong paglago, sa iyong mga relationship? Ang tunay na paglago ay nangyayari kapag ka umaasa tayo kay Lord araw-araw at inaamin natin yung ating kahinaan. Nagtitiwala tayo sa kanyang lakas. Ang tunay na paglago ay pagtitiwala, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas ng ating Panginoon Diyos. I remember yung 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Actually, marami nagtatanong sa akin, Pastor, what's your favorite verse? Lahat naman tayo, we love God's Word. We love Bible verses. Pero may mga verses na kung saan, sabihin na natin yun yung life verse mo. Yan. Ako, ito ang life verse ko. Yung 2 Corinthians chapter 12 verse 9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Si Apostle Paul, he was praying na tanggalin ni Lord yung thorn in the flesh. Maraming Bible scholars ang nagsasabi, itong tinik sa kanyang lalamunan na hindi naman literal, pwedeng tao, pwedeng struggle sa ministry, or sa kanyang health condition. Pero instead of tanggalin ito ni Lord, sinabi ni Lord, hindi ko tatanggalin yan. Paraphrase ko lang ha. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in your weakness. Why? Kasi lahat tayo, even the Apostle Paul, ay may tendency yumabang kapag ka nakikita natin na tayo na lang ang magaling, mahusay tayo. Kaya pansinin nyo minsan may mga bagay na kung saan hindi tinatanggal si Lord. Sino o ano yung tinik mo sa lalamunan mo? Marami sa atin tinik sa lalamunan, anak, asawa. Iba sa atin tinik sa lalamunan, yung health problem natin. Sometimes, hindi ito agad tinatanggal ni Lord. May mga bagay na tinatanggal si Lord, pero may mga bagay na hindi tinatanggal si Lord. Why? Kasi for you to depend on God's power, His grace is sufficient. Apostle Paul na yan. Ganon din po tayo. Hindi ko alam kung ano po yung matindi yung pinagdadaanan, but God wants you to stay connected to Jesus. Why? Kasi siya lamang po ang ating kailangan. Mas nagiging madali, mas nagiging motivated tayo, mas nagiging fulfilling yung ginagawa natin kapag yung relationship natin sa Panginoon ay lumalago sa pamamagitan ng paglago sa grasya ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Point number 2. Kanina po, grow by grace. Okay? Pangalawa, paano pa natin mapapalalim yung ating relationship with God? Verse 18 pa rin tayo. Sabi, but grow in the grace and knowledge. Uy, hindi lang grasya. Pati rin pala knowledge of our Lord and Savior, Christ. How to grow deeper in our relationship with God? Number 1, grow by grace. Number 2, grow through knowledge. Type na rin the chat. Grow through knowledge. Sa pamamagitan ng knowledge. Yung salita pong knowledge na ginamit po dito sa English word, knowledge. Pero sa salita pong Greek, galing po sa salitang epignosis, na ang ibig sabihin ay full knowledge, hindi 99, hindi 98, hindi 99.9 na parang sabon, 100% full knowledge. At hindi lamang po knowledge, experiential knowledge. May knowledge po kasi na theoretically alam mo, pero ito, nararanasan mo. Personal relationship knowledge. So, 3 kinds of knowledge yan. Yung epignosis. Full knowledge, experiential knowledge, and personal relationship knowledge. Si Peter, nung sinabi niya po ito sa mga first century Christians, he was not talking about head knowledge only. He was not talking about theology alone. Theology is not bad. Actually, yung word po ng apologetics, dyan po nanggaling din sa mga writings ni Apostle Peter. Yung apologia, yung pagdidefend sa ating faith. Hindi sinabi ni Peter, hindi lang pinag-uusapan ni Peter dito yung information about Jesus. Peter was talking about knowing Jesus. Listen to this. Personally, type that in the chat, and experientially. Type nyo nga po sa comment section kung nakikinig talaga kayo. Personally and experientially. Siyempre, kung nagda-drive ka ngayon, sa loob ka ng kotse, huwag mo nang i-type, huwag ka nang huminto. Sabihin mo na lang sa sarili mo, personally and experientially. Hindi ito basta-bastang mga kaalaman lang tungkol kay Jesus. There's nothing wrong with that.
Hindi masama yung tinatawag natin sa theology na Christology. Christology is about the study of Christ. Yung kanyang person, yung pagiging tao, yung pagiging Diyos. Hindi lang tutungkol sa kaalaman mo tungkol kay Jesus, kundi kilala mo siya ng personal, pakinggan, at nararanasan. Marami po sa atin, natutuwa po tayo kapag alam mo, natutuwa ako sa growth mo, alam mo, natutuwa ako sa paglago mo, alam mo, natutuwa ako sa testimony mo. There's nothing wrong with that. And we praise God for that. We give glory and honor to God through those testimonies. Pero iba rin kapag ikaw nakakaranas ng mga bagay ng kabutihan ng ating Panginoon. Kaya imaginein mo, hindi lang ang pagiging Christian, it's not about head knowledge. Walang masamang punuin natin ang ating utak ng karunungan patungkol sa salita ng Diyos as long as maayos ang theology. Pero hindi lamang po yun. Hindi lamang po theological ang ating Panginoon. Ang ating pong Panginoon Diyos ay relational. Imagine yung isang husband, nakakita na kayo, imagine niyo to, isang husband, nagsasabi siya, I love my wife. Pero hindi niya kinakausap yung asawa niya, hindi niya pinapakinggan yung asawa niya, and he doesn't spend time with her wife or sa kanyang asawa. That is not relationship. That is just a statement. Marami sa ating mga Christian, ang daming statement. I love Christ, I love God. There's nothing wrong with that. Nagiging masama lang yung ating statement kapag wala tayong relationship. It becomes a mere religion. Nagiging relihiyoso tayo pero wala na tayong relationship sa ating Panginoon. Ganon din po yan sa ating personal life. Hindi lalago ang relasyon mo sa Kanya kung wala kang oras para sa Kanya. Sabi ng asawa, mahal ko asawa ko. She means a lot to me. She's my world. Di ba? May mga ganyang kanta. Ikaw ang mundo ko sa'yo na umikot ang buhay ko. Kasi ang tagal na natin nagsasama. Pero hindi kita kinakausap. Wala akong time sa'yo. Hindi kita pinapakain. That's just a statement. Kaya hindi lumalago ang relationship natin sa Diyos kasi wala tayong oras sa Kanya. Lalago, friends, brothers and sisters in Christ, saan ka mang nanonood ng panig ng mundo ngayon, lalago ang relationship mo kay Lord kapag meron kang spiritual discipline. Catch this. Discipline para magbigay ng time. Not just to find time, but to make time sa ating pong Panginoon. Sa ating pong local church, dito po sa Amazing Hope Crossover Campus, kung nakakapakinig ka, alam mo na ang PLDT. Type mo nga sa comment section, PLDT. Hindi ako nagpo-promote ng company. Ginagawa ko lang po ito para mas mabilis tandaan. Sulat niyo po ito. Kung hindi po kayo, nakaka-attend po kayo dito, pero you're not part of this local church, pwede niyo po itong inote para magkaroon po kayo ng idea paano ko mas mapapalapit kay Lord. Labas muna natin yung mga pinagdadaanan natin problema. Spiritual discipline. Number 1. P. P means prayer. Okay? Specifically, yung mga prayer meetings natin. Because hindi lang tayo tinawag ni Lord na manalangin individually, God also called us to pray corporately. Yan po yan. Meron po tayong every Wednesday na prayer work sa ibang church. May Don't Watch Prayer, may prayer meeting. Yan po yun. PL. Life Group and Lord's Day. Teka muna, di ba dapat PLL? Bakit PL lang? Kasi hindi mo pwedeng paghiwalayin yung Lord's Day, yung Sunday, at saka yung life group within the week. Ang Bible po, very clear sa pagsasabi sa ating mga Christians na nung unang panahon, nagagather sila sa large group, nagagather din sila sa small group. Kaya meron po tayong mga life group, mga D group, mga V group, diba? Mga cell group. Kasi within the week, dapat nagagather. Doon ka mas lalago kasi mas magkakaroon ka ng knowledge about Christ. Sa prayer meeting, pinipreach si Christ. Bago mag-pray, nagsishare muna ng word. PLD, devotional time. Every single morning, we highly encourage our members to devote at least 5 to 10 minutes a day, consistently, manalangin, i-journal, we use SOAP, yung method, scripture, observation, application, and prayer. Letter T, yung ating pong training. Importante yung training kasi sa training, mas nakikilala natin si Lord at habang nakikilala natin si Lord, mas naunawaan natin yung gusto niyang ipagawa sa atin, especially the Great Commission. At isa pa, yung ating pong pakikipag-fellowship sa mga kapwa natin believers, especially ultimately sa ating Panginoon, sa ating devotional time. Ang relasyon sa Diyos ay hindi parang anumang relationship.
You need to catch this. Hindi mo makikilala ang taong hindi mo kinakausap. Ganon din po sa Diyos. How can you know God kung hindi mo siya kakausapin? Dalawang bagay. Pray, read the Bible. If you want to grow spiritually, you need to see the principle of a bird. Walang ibon na lumipad na mag-isa lang pakpak, hindi balanse. If you want to soar high like an eagle, you need both wings. Kailangan mo ng prayer life because you want to talk to God. Pero it doesn't end there. Kailangan mong magbasa ng Bible because when you pray, you talk to God. When you read the Bible, God talks to you. The reason why many Christians is not soaring ngayon in the Christian life, kasi puro lang pray, walang masama doon. Hindi naman nagbabasa ng Bible, paano mo maririnig yung boses ni Lord? If you want to hear the voice of God, read the Word of God. Kung gusto mo, sa Tagalog, kung gusto mong mapakinggan ang boses ng Diyos, basahin mo ang salita ng Diyos. Hindi mo mamahalin ang isang taong hindi mo na pinapakinggan. Paano mo mamahalin hindi mo pinapakinggan? Kaya po sabi ng James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Ang layo na ng Diyos. Hindi ko siya maramdaman ng tanong. Sino lumayo? Si Lord, omnipresent. Hindi naman talaga siya lumayo eh. Ikaw ang lumalayo. Tayo ang lumalayo kasi pinipilit natin na hindi siya kilalanin. And we are living in an information era. As a matter of fact, yung iba sa atin, information overload na. In just a click of your phone, lahat pwede mong ma-access. Salita na lang ng Diyos ang hindi mo ina-access. Hindi ko gina-judge yung mga taong gusto ko magbasa ng Bible na hardbound. It's okay. Hindi ko rin naman gina-judge yung mga Christians na sa cellphone nagbabasa. Kaya lang ang problema, dahil nasa cellphone na lahat, nadidistract tayo ng mabilis. Draw near to God and He will draw near to you. How can we deepen? Paano mas lumalim ang ating relationship kay Lord? Grow by grace. Yung iba naman grace lang. Walang masama doon sa grace. Importante yung knowledge din. May effort kang gagawin. It takes a lot of effort para pumunta sa prayer meeting. It takes effort para umattend ng life group Lord's Day. Yung pagod ka na pero magla-life group ka. Yung puyat-puyat ka pero magdi-devotion ka sa umaga. Yung may pinagdadaanan ka pero magti-training ka pa rin kagaya ng isang sundalo, kagaya ng isang, alam mo yon, ng isang soldier, kagaya ng sinabi ni Apostle Paul. Importante ang spiritual discipline natin. PLDT, prayer meeting, life group Lord's Day, devotional, and then training, and then fellowship with other believers. At syempre, inaalaw din ni Lord yung mga problemang pinagdadaanan natin for us to have a knowledge of Him. Huwag kaliligtaan ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Lastly, sabi ng verse 18 pa rin. Ina-expose natin ito. Una, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So to Him be glory both now and forever. Ano po yung pinag-uusapan natin? How to grow deeper in our relationship with God. Una, grow by grace. Pangalawa, grow through knowledge. Pangatlo, grow for God's glory. Type po sa comment section, for God's glory. Now, si Apostle Peter po, tinapos niya po yung talata sa pamamagitan po ng isang doxology. What is doxology? Pag sinabi pong doxology, statement of praise. Yan po yan, kung narinig niyo. What is doxology? Yung doxology po is statement of praise. Ipinapakita dito sa talatang ito ni Apostle Peter yung tunay na purpose ng spiritual growth. What is the purpose? Why do we need to grow spiritually? To be like Christ? That's good. That's not bad, ha? For us to draw near to other believers, that's good. What is the purpose? Why do we aim for spiritual growth? For us to share the Word of God precisely, clearly, that's good. Why do we aim for spiritual growth? Para makapag-disciple ng ibang tao. That's good. That's not bad.
But the ultimate purpose, why do we aim for spiritual goal is this, or spiritual growth is this, for God's glory. Para maluwalhati po ang Diyos sa buhay natin. Yung mga unang binanggit ko, may share ang Word of God, maging kagaya ni Kristo, mabubuti po yon. Pero ultimately, bakit tayo nag-i-aim for spiritual growth? Para maluwalhati po ang Diyos sa buhay natin. Hindi tayo lumalago para sumikat, para dumami po yung social media followers natin, para magmukhang spiritual, para magmukhang theologian, para maging apologetic ang sounds ng pananalita natin, para mas magaling sa iba. Hindi po yan. Kaya po tayo lumalago because, listen to this, ultimately, we want to give the glory to God. We want to glorify God sa isip, sa salita at sa gawa. Kasi the more na mas malalim ang relationship mo sa Lord, the more na umaayos ang pananalita mo. The more na malalim ang relationship mo kay Lord, the more mong susundin ang Great Commission. Hindi siya burden in a negative sense. The more na mas malalim ang relationship mo kay Lord, the more ka magpapatawad. The more na mas malalim ang relationship mo kay Lord, the more kang hindi mahihiya mag-invite. The more na malalim ang relationship mo kay Lord, the more kang uunawa sa mga taong hindi ka una-unawa. The more na lumalalim ang relationship mo kay Lord, the more kang magmamahal because you are in relationship with the King of Kings and the Lord of Lords, the God of heaven and earth. He is God and He is love. God is love. We grow because we want to reflect Christ. Para maipakita si Kristo sa classmate mo, sa katrabaho mo, sa kapamilya mo, na may Diyos, na buhay ang Diyos. We want to grow spiritually in our relationship with God because we want to honor God. The more na lumalalim ang relationship mo kay Lord, the more na ginagalang mo siya, the more na nagsasacrifice ka ng time para sa Kanya. Hindi lang puro school activities, hindi lang puro, alam mo yun, hindi lang puro office activities, hindi lang puro activities sa ibang mga groups, kundi yung, we want to honor God sa time natin. We want to honor God with our talent. We want to honor God sa ating treasure. Kung nakakapagbigay nga tayo ng malaki sa iba sa mall, sa mga online delivery, hindi ba dapat maibigay din natin ng the best sa ating Panginoon? Honor God para igalang si Lord sa lahat ng ginagawa natin and live for His glory. Magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Now, just try to imagine, no? Scientifically explained na, did you know? Yan, maganda to. The moon has no light of its own. Alam nyo ba na wala naman talagang liwanag ang buwan? It only reflects the light of the sun. Kaya yung nakikita nyo parang, uy, ang liwanag ng buwan na, hindi po yun nanggagaling sa kanya. Reflection lang po yun ng liwanag na nanggagaling sa araw. Ganon din po tayong mga Christian. Every time na nakikita po yung kabutihan natin, nakikita po yung atin pong pagpapatawad, reflection po iyon ni Jesucristo sa ating buhay. Ang lumalagong Christian, nagre-reflect ang liwanag ni Kristo. Kaya nga po, di ba, tinawag po tayo ng Book of Matthew, particularly chapter 5, no? Na we are the salt and light of this world. If I'm not mistaken, nandun yan sa Matthew chapter 5, no? We are the salt and light of this world. So, ang malaking katanungan sa umaga, tanghali, gabi, depende anong oras po kayo nakakapanood ngayon, ask yourself, nakikita ba si Jesus Christ sa buhay ko? Nakikita ba ng mga classmate ko si Jesus Christ sa buhay ko? Nakikita ba ng mga anak ko ang pagiging Christ-like ko? O sumasang-ayon lang ako sa kung ano na lang gawin ng mga anak ko, okay lang yan. Hindi ko na sila didisiplinahin, hindi ko ituturuan tama. Nakikita ba ng mga magulang ko yung pagiging Christian ko? Listen to this, marami po mga magulang ang hindi sumasama sa atin sa church kasi yung mga anak walang reflection ng ilaw. Mabait sa loob ng simbahan pero pagdating sa bahay, tamad mag-aral, tamad gumawa ng gawaing bahay. Sa church, ang galang-galang, pero pagdating sa bahay, nagmumura. You see, some of us are living a double life. Kaya po, nakikita ba, yun malaking katanungan, sa work, nakikita ba yung reflection ni Christ sa buhay mo? Sa community, nakikita ba yung reflection ni Christ sa buhay mo? Ang paglago ko ba ay para sa Diyos o para lang makita nilang magaling ako? Mas nagiging katulad ba ako ni Kristo every single day?
Is my life is getting better for God's glory or getting worse? Mas lalo ba ako nagiging better sa pananalita o lalo ako nagiging bitter? Mas lalo ba ako nagiging better sa aking pakikisalamuha sa mga tao o nagiging bitter ako lalo? You see? Ulitin ko po, wala pong liwanag na kahit ano man meron sa atin. Kaya lang po tayo nagliliwanag. It's because of the reflection, not of the sun, hindi yung araw, S-U-N, but of the Son, yung anak, S-O-N. In conclusion, how do we grow deeper in our relationship with God? Paano pa ako lalago sa aking relationship with God? For the past few weeks, we've been talking about our relationship with our spouse, our siblings, our friends, and even our church mates, brothers and sisters in Christ. But the question is, how do I grow deeper in my relationship with God? Number one, grow by grace. Umasa ka sa biyaya ng Diyos, araw-araw, dumipende, sumandal ka sa grace ni Lord. Pangalawa, grow through knowledge. Kilalanin si Jesus Christ ng personal at experiential. PLDT. Pangatlo, grow for God's glory. Mabuhay ka para sa kalwalatian ni Lord. Kaya, kung ganito ang motivation mo para sa kalwalatian ni Lord, yung pag-aaral ko, pagtatrabaho ko, pagninegosyo ko, pagiging nanay ko, pagiging tatay ko, pagiging anak ko, lagi mo nalang tatanungin sa sarili mo, what would Jesus do? Anong gagawin ni Jesus kung nasa situation ko siya? As I end, let me share with you this illustration. Alam niyo po, ang mga puno, hindi po sila lumalago overnight. It grows slowly. Wala ka pong nakikitang puno ng nyog o puno ng mangga nang itinanim ng Lunes, Martes tumubo na, may bunga na. Wala pong ganon. They do not grow over time. It grows slowly. Unti-unti po itong lumalago sa pamamagitan ng sikat ng araw, ng tubig, ng maayos na pag-aalaga ng gardener, na maayos na lupa, magandang sinag ng araw. Pero makikita mo, darating ang panahon, magiging matibay ito at namumunga. Ganon din po dapat ang ating spiritual life. We need to stay rooted and growth will come. Ang paglago, kusang nakikita kapag ka ikaw ay nakapundasyon sa ating Panginoong Hesus. Manatili ka kay Kristo at siguradong lalago ka. Ganon din ang spiritual life mo. Stay rooted in Christ and growth will come. Kusang lalago kapag ka ikaw ay rooted sa ating Panginoon. Manatili ka kay Kristo. I know marami kang pinagdadaan ng problema, marami kang challenges na hinaharap ngayon sa buhay mo, marahil meron kang financial difficulties, physical difficulties, meron kang pinagdadaanan sa family mo, but I want you to stay grounded and rooted in Christ. Let us pray. Lord, today, we decide to depend on your grace. Today, we decide to spend in your word. And today, Lord, we decide to live for you. Lord, we want to experience you personally. If you're that person, and if you want to experience Christ personally, you need to surrender your life to Him. Sabihin mo lang, Lord, I repent from all of my sins. I believe in your good works, not on my good works. I believe and I put my faith in your finished work on the cross. And starting today, help me to live for you. Lord, I pray for my brothers and sisters in Christ. I pray for salvation, restoration, provision, protection, and peace that can only be found in our relationship with Christ. God, bless your people. Supply their needs. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If you are blessed, itype niyo po sa comment section ang inyong mga takeaways. Yung mga simpleng takeaways lang. One-liner, two-liners, one sentence, one paragraph, it's okay. I want to hear it from you. Gusto ko po itong mabasa. And today, gusto ko pong sabihin sa inyo, pinagpala kayo ng Panginoon. Panahon naman po para pagpalain ng ating Panginoon. If you want to bless this ministry, makikita niyo po sa ating screen or sa comment section on ways kung paano po tayo makakapagbigay sa gawain na to. I-bless po natin ang gawain po ng ating pong Panginoon. God bless you. This is Pastor Paul Balgos of Amazing Hope Crossover Campus na nagsasabing, love God, love people. God loves you. Jesus loves you. God bless us all.